ako'y pinanganak sa Calamba noong 19 ng Hunyo ng taong 1861 sa pagitan ng 11 at 12 ng gabi, ilang araw bago sumapit ang buwan. Francisco! Francisco! Manganganak na ako! Manganganak na ako! O siya, tawagin mo ang komadrona. Andito na po tayo! Ano po ba yung paglilingkod ko? Nay! Mga anak na ang asawa ko. Manganganak na ako! Kaya mo yan, kaya mo yan. Don Francisco, maaari ka na muna pong lumabas. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Nay. Sige, sige, konti na lang. Sige! Ito na po. Lumabas na ang inyong anak. Noon ay isang araw ng Miyerkules, at sa pagsilang sa akin sa bayang ito, ay maaaring natigmak sa mga luha kung hindi ipinangako ng aking ina bilang pagtupad sa isang panata sa mahal na birhen ng Antipolo ang pagdadala sa akin sa kanyang simbahan. Maaari na po kayong pumasok. Itan, Kamusta ang kalagayan ng anak ko? hindi po gaano mabuti ang kanyang kalagayan. Bakit? Tingnan niyo. Nasaan ang ano ko? Narito po, Doña Teodora. Doña Teodora, hindi po gaano mabuti ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Nasaan ang anak ko? Anong nangyari sa anak ko? Nais kong mabuhay ang aking anak. Mabuhay lamang siya. Pinapangako ko, dadalhin ko siya sa mahal na Birhen ng Antipolo. Yan ang aking panata. Mabuti na po ang kalagayan ng inyong anak. Isang himala at nabuhay pa siya. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos at hinayaan niyong mabuhay ang anak ko. Francisco, nais ko siyang pangalan ng Jose. Isusunod ko sa ngalan ni San Jose. Ikaw ang bahala. Siyam ang kapatid kong babae at iisa lamang ang kapatid kong lalaki. Ang ama ko'y uliran ng mga ama. Siya ang nagbuhat sa aming kabuhayan at sa aming nagpaaral. Sa pamamagitan ng pagtitipid, nakapagpatayo kami ng isang bahay, nakabili ng isa pa, at nakapagpagawa ng bahay kubong gawa sa pawid. Tuwing gabi, nagdarasal kami ng aking ina at mga kapatid at yaya. 3 taon ako noon nung una akong matutong magdasal. Sa aking pagsisimba, nakilala ko si Padre Leoncio Lopez, ang isa sa aking mga hinahangaang lalaki. Kamusta ka, Pepe? Mabuti naman po. Halika't samahan ko dito. Opo. Pitong taon ako noon nang maglakbay kami ng aking ama para magdasal sa Birhen ng Antipolo
kagaya ng ipinangako ng aking ina. Nang ako ay bata pa, sa mga kwento ng aking ina, ang aking pinakapaborito ay ang kwento ng Gamo-Gamo na nagkintal sa akin ng magandang aral. Ang mapait na kapalaran ng Gamo-Gamo na namatay na martir sa sariling ilusyon. Sa aking katwiran, iyon ay pagsasakripisyo sa sariling buhay para rito, na nangangahulugang makabuluhan. At gaya ng batang Gamo-Gamo, ako ay nakatakdang mamatay na martir para sa isang dakilang mithiin. Una akong nag-aral sa Kalamba at Binyan. Nang panahong iyon, ang karaniwang edukasyon para sa isang anak ng ilustrado ay binubuo ng 4 na aralin: pagbasa, pagsulat, aritmetika, at relihiyon. Bago ako pumasok sa paaralan, ang aking unang guro ay ang aking ina. Pasensyosa siya at maunawain. Bukod kay ina, nagkaroon ako ng mga guro sa loob ng bahay. Sina Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua, at Maestro Leon Monroy na dating kaklase ng aking ama. Ngunit, namatay siya makalipas ang 5 buwan. Anak, papasok ka na sa paaralan, magpapakabait ka ha. Matapos ang lahat ng iyon, kinailangan kong magtungo sa Binyan upang doon mag-aral. Halika na, Pepe. Ihatid na kita sa iyong paaralan. Sumama ka na, Pepe. Kailangan mo mag-aral. Ayaw ko to, Inay. Kailangan mo yun, anak. Sumama ka na. Totoo yan, Pepe. Dahil yan lamang ang aming maipapamana sa iyo. Mag-iingat kayo. Oo, ina. Nang makarating kami sa Binyan, nangupahan ako sa bahay ng aking tiya. Kinaumagahan, dinala ako ng aking kapatid sa aking paaralan. Ang magiging guro mo ay si Maestro Cristiano Aquino Cruz. Siya rin ay aking naging guro nung ako yung nag-aaral pa. Ay, ganun po ba? Oo, Pepe. Andito na tayo sa kanyang bahay. Kailangan ko nang umalis. Andiyan ang iyong mga kamag-aral. Nga pala, may bago kayong kamag-aral. Sige, magpakilala ka na. Ako nga pala si Jose, ang tawag ng aking pamilya, Pepe. Marunong ka bang mag-Espanyol? Kaunti lang po, Ginoo. Marunong ka ba ng Latin? Kaunti lang po, Ginoo. Ah, ganun ba? Nga mag-aaral. Siya nga pala ay nagmula sa Kalamba. Ah, wala naman pala alam. Meron pala. Konti lang. Tumahimik na kayo. Pepe, walang alam. Pepe, walang alam. Pepe, walang alam. Pepe, walang alam. Oo. Wag.
Panalo ako. Naging payak, ngunit maayos naman ang buhay ko sa binyan. Hanggang sa magtapos ako at natanggap ko ang liham ng aking kapatid na si Senyora Saturnina. Kaya't nagpaalam ako sa aking kamag-aral at maestro na ako ay aalis na. Hindi na ako nakabalik sa binyan gaya ng aking premonisyon dahil sa nangyari. Ipinabitay sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora, at lubos na nagalit ang aking kapatid na si Senyorito Pasiano dahil kaibigan niya si Padre Burgos. Dahil din doon, tumigil siya sa pag-aaral at umuwi sa Calamba. Mga walang loob talaga mga Espanyol na yan. Oo nga po, pinatay nila ang tatlong mabubuting pare. Pinatay yung tatlong paring yun kasi nag-aalsa yun sa mga kalupitan na ginagawa ng mga Espanyol. Kaya ngayon, Pepe, ngayon pala, dapat malaman mo na ang mga maling ginagawa ng mga Espanyol. Mabuting sa batang edad mo ay malaman mo na yun. Hindi pa man ako nakapagdiriwang ng 11 taong kaarawan ko'y ipinadala na ako sa Maynila. Una akong pumunta sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Ngunit sa pagbalik ko sa aming bahay, nagbago ang isip ng aking ama at sa Ateneo na daw ako mag-aaral. Pepe, sa pagpasok mo ng paaralan, gamitin mo ang apelyedong Rizal. Bakit naman po? Kasi kilala ang apelyedong Mercado bilang kaibigan ni Padre Burgos ng mga Kastila. At baka ikay mapag-initan doon ng otoridad. Sige po, naintindihan ko. O ano ba ang inyong kailangan? Nais ko pong ipalista si Rizal sa inyo lahat. Siya ba ang tinutukoy mo? Siya nga po, siya ay 11 taong gulang na. Naku! Huli na siya! At masyadong maliit para sa kanyang edad. Ano ho bang problema? Magpapatala sana si Pepe dito sa eskwelahan. Ganun ba? Padre, payagan niyo na ho. Matalinong bata naman yan at mabait pa. Kilala mo naman pala sila. Kung ganoon, sige, maaari ka nang magpalista dito. Ito ang listahan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Ako pala si Padre Josepe, ang inyong magiging maestro. Sa aking pag-aaral sa Ateneo, palagi akong nagdarasal sa Diyos upang ako ay gabayan. Kahit sa unay nasa huli akong linya, ilang linggo lang ang lumipas, ay naging emperador na ako. At tuwang-tuwa ako sa larawang relihiyosong aking napanalunan. Ngayong bakasyon, pupunta ako sa Santa Cruz, Senyora Saturnina. Dadalawin ko ang ating ina. Hindi ka ba magpapaalam kay Ama? Hindi na? Baka di naman ako payaga. Sige, mag-iingat ka. Ina! Pepe! Kumain na! Kumusta na, anak? Mabuti po, ina.
Halika't maupo tayo. Madami po akong ikikwento sa iyo, ina. Talaga, anak? Sige, simulan mo na. Mataas po ang aking marka sa pag-aaral. At nakakuha po ako ng premyo dahil doon. Napakagaling mo talaga, anak. Ipagpatuloy mo yan, ha? Opo, ina. Ang aking ikalawang taon sa Ateneo ay hindi gaanong matingkad. Ngunit, nanalo ako ng gintong medalya at agad akong pumunta kay ina at ibinalita ito. Masaya ako, anak, sa iyong pagdalaw. Ako rin po, ina. Nanalo po ako ng gintong medalya. Ang galing mo talaga, Pepe. Ipagpatuloy mo yan, ha? Halika po, ina. Mauputak po tayo. Ina, pahiram nga po ng iyong kamay. Bakit, Pepe? Nakikita ko po, ina, na malapit na kayong lumaya sa loob lang ng 3 buwan. Sana nga, anak. Ipagdarasal ko yan. Masaya ang ikatlong taon ko sa Ateneo at sa ika-4 na taon, nakilala ko si Padre Sanchez. Ang naging inspirasyon ko sa pagsulat ng mga tula. At nagtapos ako ng may markang pinakamahusay sa paaralang iyon o sobresaliente. Nakagawa din ako ng isang magandang tula na inihahandog ko sa aking ina, ang mi primera inspirasyon. Salamat sa pagdalaw mo sa akin ngayon. Nais ko sanang magpaalam dahil uwi ako sa Calamba sa susunod na araw. Uuwi rin ako sa Lipa sa Makalawa. Paalam. Hinintay kong sabihin niya ang kanyang nararamdaman para sa akin, ngunit umasa lang pala ako. Alam kong wala akong pag-asa kay Segunda, kaya hindi ko na nagawang umamin ng aking nararamdaman dahil ipinagkasundo na siya kay Manuel Luz at nalaman ko na lang na ikinasal na pala sila at nasabi ko sa aking sarili, nagwakas ng maaga ang aking unang pag-ibig. Laging nagluluksa ang aking puso sa nangyaring ito. Pepe, gusto kong pumasok ka sa Universidad ng Santo Tomas at kunin mo ang kursong filosofiya at sulat. Opo, Ama, at nag-aaral naman po ako ng mabuti. Huwag mo na siyang ipadala pa sa Maynila. Marami na siyang alam. Kapag nadagdagan pa iyon, tiyak na papapugutan siya ng ulo ng mga Espanyol.
Pasiano, samahan at tulungan mo ang iyong kapatid na pumunta sa Maynila. Opo, Ama. Ako ang bahala kayo. Bagamat wala si Padre Pablo Ramon, sa paghingi ko ng payo sa kanya, natanggap ko pa rin ang kanyang liham na nagmumungkahing medisina ang aking kunin. Iyon daw ang mainam para sa akin. Kinuha ko ito dahil doon at para magamot ko ang pagkabulag ng aking ina. Ama, ngayong tapos ko na ang pagsasarbo, gusto ko sanang kumuha ng medisina. Sige anak, susuportahan ka namin sa desisyon mo. Maraming salamat po, Ama. Matapos akong umibig kay Segunda, dumating sa aking buhay si Bining-Bining L. Maganda siya, ngunit para lang siyang hanging dumaan sa aking buhay. Inihinto ko ang panliligaw dito dahil ayaw ng aking ama sa pamilya nito. At mahal ko pa rin noon si Segunda. Hanggang sa ibigin ko si Leonor Rivera, ang aking pinsan. Anak siya ni Tio Antonio Rivera. Kumusta ka na? Eto, habang lumalapit na, mas lalong bubuti na ako. Pero pakiramdam ko, taon nang nakaraan. Ilang linggo pa lang ang nakakaraning, nagkaroon ka na ng bulaklak sa dila. Baka naman kung sino-sinong babae ang pinaparinggan mo niyan pag wala ako. Ikaw lamang, wala nang iba. Baka naman, ikaw yung maraming nakikilala. Para nga akong isang preso sa dormitoryo. Sino naman ang makikilala ko doon? Minsan, mahal mo. Teka, baka makita tayo ng tatay. Yanin naman kung makikita nila. Ano naman masama? Mika, kapag hindi mo ako inalta, baka tuluyan hindi na ako bumalik. Nang matapos ko ang pagmimedisina ko sa Universidad ng Santo Tomas, napagpasyahan kong ipagpatuloy ito sa Espanya. Mahal kong kapatid, nais ko sana magtungo sa Espanya upang doon gawin ang aking lihim na misyon, ang pag-aaral sa buhay at kultura ng mga bansang Europeo. Nang sa gayon, maisagawa ko ang lihim ng aking pinaplano, ang pagtanggol sa inaapi nating bansa. Suportahan kita, aking kapatid. Huwag mo sana itong pagbigay kay Leonor at sa ating mga magulang. Makakaasa ka, aking kapatid. Hindi ko na manghahayaang mahuli ka ng mga Espanyol. Maraming salamat, Kuya. Sa pagpunta sa Espanya, isa sa pinaka-importante kong nadaanan ay ang Suez Canal na ginawa ni Ferdinand de Lesseps, isang Pranses na inhinyero. Makalipas ang ilang araw, nakarating ako sa Barcelona sakay ng isang tren. Noong unay hindi ako nagandahan sa lugar na ito. Kinalaunan, natuklasan kong dakila ang lugar na ito.
may atmosfera ng kalayaan at liberalismo. Ang mga tao dito ay matatapang, bukas ang puso, at mapagpatuloy. Nakababata kong kapatid, pumunta ka sa Madrid at doon mo ipagpatuloy at tapusin ang kursong medisina. Agad kong nilisan ang Barcelona at tumungo sa Madrid sa utos ng aking mahal na kapatid. Sa Madrid ay nagbuhay Spartan ako. Naging masinop sa buhay at hinding-hindi inaaksaya ang pera sa pagsusugal. Ang tanging bisyo ko lamang ay bumili ng tiket ng loterya para sa bawat bola nito sa loterya ng Madrid. Mag-isa kong sinulat ang Noli Me Tangere. Isinulat ko ito sa kapakanan ng aking mga kababayan at ng aking bansa. Ngunit dahil sa kahirapan, nagpasya akong itigil na ang nobela sa kalagitnaan nito. Wala na itong silbi! Hindi ko na ito kayang tapusin! Wala na akong pera! Kumusta na uli, kaibigan? Heto! Naghihirap na! At di ko na kayang tapusin ang aking nobela. Hindi yan maaari. Heto, may pera ako dito. Pahihiramin kita para sa pondo ng iyong nobela. Maraming salamat, kaibigan. Ito'y malaking tulong sa aking pagsusulat. Maraming salamat ulit. Walang anuman. Masaya ako sa pagkakalimbag ng aking nobela. At ito ang aking unang aklat. Matatagpuan dito ang kasaysayan ng Pilipino sa loob ng 10 taon. Diba? Kaibigan Maximo, natapos ko na at nailathala ang aking nobela. At yan dahil sa tulong mo. Ano? Ang Noli Me Tangere? Oo nga, ito ang galing from ng aking nobela. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman, at yan ay pasasalamat ko sa iyo. Siya nga pala, inaalay ko rin yan sa ating inang bayan, ang bayang Pilipinas. Tama lang yan, Jose. Maraming salamat muli. Ang pinakamahalagang nangyari sa aking paglalakbay sa Europa, kasama si Maximo, ay ang makilala si Blumentritt. At sa unang pagkakataon,
kami nag-usap. Hindi ko iyon malilimutan sa estasyon ng tren sa Litmitritz, Bohemia. Jose! Ikaw na ba yan? Ako nga, kaibigan. Maligayang pagkikita para sa atin. Hindi ko ito makakalimutan. Ako rin, Jose. Siya nga pala ang aking kaibigan, si Maximo Viola. Kinakadala kitang makilala. Ganun din ako. Kung inyong mamarapatin, iniimbitahan ko kayo sa aking tahanan. Yan ay aking kinararangan. Kumusta nga pala? Ama, lululan ako ng barko para sa ating bansa. Kaya mula sa 15 hanggang 30 ng Agosto ay magkikita tayong muli. Mahal kong asawa, tutuloy sa pag-uwi si Jose. Ay, ang anak talaga natin. Basta gusto niya, kanyang gagawin. Basta paghandaan na lang natin ito at salubungin natin siya. Sama! Anak! Ina! Anak! Mano po, ina? Sama! Kumusta na, anak? Mabuting mabuti po, ina. Nasaan po ang aking mga kapatid? Umalis sila, anak. Halika, tuloy ka. At may pinangailangan para sa Siya nga po pala, ina. Tatayo ako ng maliit na klinika at ikaw ang aking unang pasyente. Oo nga pala, isa na magaling na manggagamot ang aking anak. Ina, hindi ka na ba gumaling? Oo naman, anak. Sa aking ginawang klinika, ang aking unang pasyente ay ang aking ina. At marami ng sumunod na pasyente mula sa ibang lugar. At kilala nila ako sa tawag na Dr. Oliman. Maraming tumuligsa sa aking noli at binalakan pa akong ipakulong ng mga kaaway. Dahil daw nagtataglay iyon ng subversibong ideya. Ngunit salamat kay Gobernador General Emilio Terrero. Dahil sa alam niyang delikado ang aking buhay, binigyan niya ako ng tagapagbantay. Siya si Don Jose Tabiel de Andrade. Bigyan kita ng tagapagbantay. Sa aking pamamalagi sa Calamba, isa sa pinakamalungkot na nangyari ay ang pagkamatay ni Doña Ipia na nagdulot sa akin ng matinding sakit. Jose, tinatawag kita para payuhan ng mga ibang bayan
Bakit naman ho? Binibigyan kitang pagkakataon para makatakas sa mga galit ng praile sa iyo. Hindi po ako narito upang tumakas na lamang. Mas nakakabuti na umalis ka na lang muna. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ng sumunod. Dahil Gobernador General na mismo ang nag-utos, napilitan na rin akong lisanin ang aking mahal na bayan para sa ikatatahimik ng aking pamilya at siguro, mas mainam nang sa ibang bansa ko gawin ang pagsusulat. Ngunit bago ako lumisan, isinulat ko muna ang kanilang hiling na tulang, Himno al Trabajo, at ipinadala ko ito sa Lipa bago ang aking pag-alis. Isa sa pinakamasayang bahagi ng aking buhay ay ang pagbisita sa Land of Cherry Blossoms. Nabighani ako sa likas na kagandahan ng Japan. Kalugod-lugod na kaugalian ng mga Hapon at magagandang tanawin dito. Higit sa lahat, umibig ako sa isang Haponesa na ang ganda'y nagdulot ng ligaya at romansa sa nagdurugo kong puso. Sa pagkakataong iyon, ako'y nahalina at naakit sa kanyang kagandahan. Ngunit, hindi ko alam kung paano ito makikilala. Good afternoon, beautiful. By the way, I'm Jose. I'm Chico Usoy. Nice to meet you. What a beautiful name. Can I call you? Yes, it's okay. Lumalim ang aming pagkakaibigan ni Osei-san at kami naging magkasintahan. Ngunit dumating sa puntong kailangan kong magdesisyon kung sino at ano ang dapat kong piliin. At mas pinili kong iniwan ang aking minamahal para sa aking bayan. At iyon ay lubos na ipinagluksa ni Osei-san at ng aking puso. Sa isang buwan at kalahati kong paninirahan sa Japan, bumisita ako sa Estados Unidos. Ngunit, hindi ako nagtagal dito at agad akong tumungo sa London. Pinili ko ditong tumira para madagdagan ang kaalaman ko sa Ingles at para mapag-aralan ang Sucesos de las Islas Pilipinas ni Morgan. At mas ligtas ang lugar na ito. Nilisan ko ang Paris para pumunta sa Brussels, Belgica. Siya nga pala, Jose. Bakit ka umalis sa lugar ng Paris? Sa kadahilan ng napakataas ng pamumuhay sa Paris. At ang kasiliyahan sa lungsod ay isang balakid sa aking pagsulat ng Ecology Stories. Kung gusto mo, Jose, may bahay ako sa Paris. Kung babalik ka doon,
Kung iyong mamarapatyo, makakagkaroon ng walang bayan. Maraming salamat. Kamusta yung Ang mga paanyayang iyon ni Ventura ay tinanggihan ko dahil mataas ang aking pagpapahalaga sa aking dignidad at hindi ako makatatanggap ng kawang gawa. Ang iyong minamahal dito na si Leonor Rivera ay ikinasal na sa isang inhinyerong Ingles. Lubos akong nasaktan sa ginawang pagtataksil ng aking minahal ng 11 taon at winasak niya ang aking puso. Ngunit para sa aking bayan, ipagpapatuloy ko pa rin ang aking misyon sa kabila ng mapapait na karanasang ito upang matubos ang mga inaaping kababayan. Tinatawagan ang lahat sa pagpupulong na ito. Salamat. Salamat mga kasamahan. Nais ko sana magpasalamat sa aking kasamahan si Dorothy sa buong puso niyang pagpagamit ng kanyang tahanan ngayong araw. Alam natin lahat na ang La Liga Pilipina ay bunga ng hinanakit at karaingan ng La Solidaridad at ng mga propaganda, ngunit kailangan din natin malaman ang mga layunin nito. Sa bahagi ito, ipapaliwanag sa atin ang ating dating kasamahan na si Pedro Serrano ang layunin sa Ligang Batas. Ang ating liga ay naglalayo na pupunin ang buong kapuluan at bigtisin bilang isa at nagkakasundong katawan at hikain ang bawat gusto at pangangailangan ng mga kapwa nating Pilipino. Ipagtanggol ang mga Pilipino sa karahasan at kawalang hustisya. Limukin ang edukasyon, agraryo at kalakaran. Bilang panghuli, pag-aralan at palaganapin ang mga pagbabago. Salamat kasamang Pedro. Mayroon bang anumang katanungan? Paano naman natin matutustusan ang bawat gusto at bawat pangailangan ng liga at mga kasapi nito? Magandang tanong yan. Kailangan malaman ng bawat miyembro ay magbabayad ng 2 piso sa kanilang pag-alit sa liga at 2 sentimo ang bag sa bawat buwan. Hindi ba natin sa presyo na yun para sa inyo? Kung kaya na natin magbayad ng upang sa laki para sa tulis ng mga bangus, kaya din natin para sa kapwa natin mga Pilipino. Tama ang sinabi ng ating kasamahan na si Fausto Villaruel. Gayong magkasundo na ang lahat sa aspetong yan, maaari na tayong husat. Sa bahagi ito, ipapaliwanag naman ng ating kasamahan na si Juan Zulueta ang mga kampanya ng bawat kasapi sa liga. Ang gampanin ng bawat kasapi ng liga ay kabila ngunit hindi nagtatapos sa pagtaniman. Sa kataas-taasang konseho ng liga, pagtulong sa pagpapalawak ng mga kasapi, pagpipitagan sa hatol ng kataas-taasang konseho ng liga, pagkakaroon ng publikong pangalan na hindi maaaring palitan ni Tuman, maliban na lamang kung siya ay maging presidente ng kanyang konseho, pagsumbong sa otoridad ng liga na anumang may kinalaman dito, pagkilos ng hayos sa batayan ng pagiging mabuting Pilipino, at pagtulong sa lahat ng kasapi sa anumang paraan. Salamat sa pagpapaliwanag kasama Juan. At ngayon, bilang panghuli, pakinggan natin ang ating presidente ng liga, si kasamahang Ambrosio Salvador. Salamat kasama Pedro. Gusto ko nga ang aking pasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiwala sa aking kakayahan. Ipinapangako ko sa ating liga ay magiging masigla at matibay
ang aking pamumuno at sa susunod na aking panahon. Umaasa din ako gagampanan ang inaasa sa iyo. Dadating ang araw, alalain ng lahat ng mga Pilipino na sa taong ito, sa Glebon Naraan, sa 12, tinatag ang Ligang Pilipinas. Mabuhay ang Liga! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Hello, good day. Good day to you too. Come in. Thank you. You must be Dr. Rizal. I'm Josephine Bracken from Ireland. Ireland! The women from Ireland are beautiful. They are not mistaken. Thank you so much, Dr. Rizal. I think it would be more fitting to call me Jose. People call me by that name. Yes, Dr. Jose. We've heard of your expertise as an eye physician, even in my hometown. So, I really need your help. Why, Josephine? Is there any problem of your big, beautiful blue eyes of yours? Not me, my father. I'm sorry. Would you mind bringing him in? Thank you, Dr. Rizal. We've consulted any doctors from other countries, but they failed to give any help to us. Don't worry, I can manage it. Thank you. I'm afraid in your father's case is a really difficult one. If I conduct an operation on his eyes, chances are low for us to recover on his eyesight. Nevertheless, and I assure, I will try my best and I will exhaust everything that I can. Thank you, Dr. Jose. Don't call me Dr. Jose. Just call me Jose. All right. So I guess you have to come back here on Wednesday so that I can have plenty of time to prepare the necessary tools that I will use. Don't worry on your father's condition. Thank you, Jose. We'll come back on Wednesday. Josephine, Josephine, would these shores have come, looking for a nest, a home, like a wandering swallow if you paid in taking. Dr. Jose! Dr. Jose! Oh, Josephine, you have come back. Whom are you with? I came here alone. I escaped from home.
I'm here to see you again. It's a good thing you come back. I made a home especially for you. Oh, I like it. Josephine, I think I'm in love with you. Yes, I know. I feel the same for you, Dr. Rizal. I told you. Call me Jose, just your name. What am I doing? Am I crazy? It is really possible to fall in love with someone I've only seen a few moments ago. Josephine, don't be afraid. We have shared the same feeling. If love is an insanity, am I insane too? I love you, Jose. I love you, Josephine. I love to marry you. Let's marry. And have children? Yes, we'll make a family. You and me. I will contact a priest as soon as possible. I will marry you now, today. There she is, Father, my love of my life. Jose, ano bang naiisip mo? Nababaliw ka na ba? Kakakilala mo pa lang sa babaeng iyan? Agad, kasal na agad ang iyong iniisip? Padre, nagmamahalan kami. Di ba yun naman ang mahalaga sa isang kasal, ang pagmamahalan? Pagmamahal, nababaliw ka na ba, Jose? Kakakilala mo pa lang, sinasabi mo na agad iyan na wari, ilang taon na kayong magkasama. Isa pa, Jose, hindi ko kayo pwedeng ikasal ng basta-basta. Kailangan ko pang sumulat sa obispo ng Cebu. At isa pa, kapag nalaman niya ang bagay na ito, hindi rin siya papayag. Padre, kasal mo na kami. Jose, my love, is there any problem? No, darling. I and Padre Ubac are discussing some matters. Padre, wala akong nakikitang mali sa pagmamahala namin. Jose, wala na akong maitutulong pa sa iyo ngayon. Kung malalaman ito ng iyong ina, malamang ikahihiyan niya ang inyong kasal. At magiging kahihiyan rin ito sa simbahan. Pasensya na. Padre! Please want to solemnize our wedding? He told me that our wedding could be problem. Don't worry. Weddings are not important. What important is, we love each other. But the people might say bad things about us. I don't care. What I care about is we live together and make a family. I love you, Jose. I love you too, Josephine. I promise to you, in the presence of God, we are husband and wife. Kalma lang, Aling Bebang. Pumutok na ba ang panubigan niya? Ay, oo, Jose! Jose, it hurts! Jose! Calm down! It hurts! Calm down, Josephine. Just breathe in, breathe out. It hurts! Jose! Jose, patay ang bata. Paano natin nasabihin kay Josephine? Huwag muna natin sabihin kay Josephine. Hayaan muna natin siyang papahinga. Tama ka dyan, Jose. Huwag muna natin sabihin sa kanya at baka matigla siya.
Nangako ako kay Gobernador General Blanco na tutulong ako sa panggagamot sa labanan sa Cuba at hindi ko pwedeng baliin yun. Jose, wala nang magagawa ang tapang mo. Puputulin na ng mga Kastila ang ulo mo. Kung gusto mong mabuhay ng mas mahaba, tumakas ka at manahimik na lamang sa isang tagong lugar. Hindi ko pwedeng gawin yun. May palabra de honor ako at prinsipyo na dapat alagaan. Eres Jose Portasio Rizal Mercado? Eres Jose Portasio Rizal Mercado? Si, que usted necesitas. Inaaresto ka namin gamit ang kapangyarihan ipinagkaloob sa amin ni Gobernador Ramon Blanco. Ano ninyo akong dahilan, Ares? Basta, sumama ka na lang sa akin. Saan niyo ko dadalhin? Ididitini ka muna namin sa kweta. Doon ka muna mananatili hanggang makarinig kami ng kautusan mula kay Gobernador General Ramon Blanco. Jose Portasio Rizal Mercado Alonso Rela. Ito ang muling araw ng iyong paglilitis sa kasong pag-uok at pangimagsikan laban sa Espanya. Babasahin sa iyo bilang bahagi ng iyong karapatan. Mga ebidensya laban sa iyo. Uno, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Dos, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpatapon dahil hindi kaya nito ang mga tao upang magimagsik. Tres, sumulat si Marcelo del Pilar kay Diodato Arellano na nagpapatunay na ay kinalaman ka sa propaganda sa Espanya. 4. Sumulat ka ng isang tulang pinamagatang kundiman na namanggikayat ng himagsikan. 5. Sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. 6. Isang dokumentong masonika na nagpapatunay sa iyong mapaghimagsik ng serbisyo. 7. Isang sulat na pinimahang masalam na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. 2. Isang di kilalang sulat na tumitaligsa sa pagpapatapon sa iyo. 3. Isang sulat ni Ildefonso Laurel sa iyong nagsasabi, ikaw ay tagapagligtas ng mga Pilipino. 4. Isang sulat ni Ildefonso Laurel sa iyo na nagpapaalam sa iyo ng mga pinagtatapon ng gobyerno. 5. Isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan Telos. Narinig ka ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Bibigyan ng pagkakataon ng iyong manananggol na ipresenta ang iyong muling ebidensya. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo ng hindi mabilang na rebelyon. Siya rin ang naging simbolo ng mga karaingan ng mga tao at ngayon ay nabibigmin siya sa panganib ng kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya na sa harapan ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa madla ng paghihiwalang ng sarili niyang rehimen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi kaya naman ipinapanalangin ko sa harapan ng kagalang-galang na korte na bigyan ang kapatawaran sa kung ano mang pagkakamaling nagawa ni Rizal. Gracias, abogado Luis
Gayon naman, binibigyan ng pagkakataon ang nasasaktan upang magbigay ng panguliniang depensa. Naipatapon ako sa dapitan at nanatili doon ng 4 na taon. Sa buong pananatili ko ay wala akong ibang isip kundi ang aking pamilya at ang kabubuti ng ating bayan. Pinagbuti ko ang pananatili ko doon. Sinikap kong maging produktibo. Nalaman ko sa pamamagitan ng aking kaibigan na si Ferdinand Blumentritt na kailangan ng Espanya ng isang doktor na gagamot sa Cuba sa mga biktima ng digmaan. Dali-dali akong sumulat sa gobernador Miran para ipaabot ang mga kaya ko. Ngunit ito ang nakuha kong pangalaman. Nakakalungkot isipin na may mga tao sumasamantala sa katahimikan at ginagamit ang aking pagkamala at idinidiri. Ngayon, nadihin ako sa loob ng lumang ito dahil sa pamarata sa mga kasalanan ipinugod sa akin. Isa lamang ang aking alam ng pagkakasala, ang mahalin ang aking bayan. Silensyo. Babasahin ang atol na nagsasakda. Jose Montalcio Delgado Alonso Relan ay nagkasala sa harap ng korte nito dahil sa iyong pag-uupang nangimagsikan laban sa Espanya. Ikaw ay pinapatawan ng kamatayan. Hindi! Adios, patria adorada, Rion del Sol querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre, la triste ya vida, e fuera más brillante, más fresca, más florida. También por te la diera por tu bien. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pisar. El sitio nada importa, si pres laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio. Lo mismo es si lo piden la patria y el hogar. Ito ang aking huling kahilingan. Maaari ko bang harapin ang mga taong babaril sa akin? Imposible. Kung ganon, iwasan niyo na lang ang aking mundo. Sa ngalan ng Espanya, kung sino man ang kumampi sa kriminal ay papatayin. Handa! Sipan! Jose! Putok! Mabuhay ang Espanya!